Naalaala niya kung paano siya paulit-ulit na ginising ng sakit mula kay Lance. Mga malamig na salita. Huwag ka mag-ilusyon, Hana. Di mo ako mapipilit na mahalin ka kahit asawa pa kita sa papel. Mga sulyap ni Lance na parang wala siyang halaga. Mga pagkakataon, nakikita niyang si Alyssa lamang. Bumabagsak ang mga mata nito. Puno ng kakaibang init at saya na hindi man lamang ipinakita sa kanya kahit kailan. Naalaala niya ang mga hapunan kung saan siya ang asawa pero hindi siya ang katabi ni Lance. Laging si Alyssa ang kasama nitong palabas para sa kung anong charity gala o private dinner. Hindi siya pinapalayas pero mas masakit. Pinapanatili siya sa mansyon para lang ipamukhang araw-araw na siya ay walang halaga. Huminga siya ng malalim. Naramdaman niyang parang may matigas na bagay na nahulog mula sa kanyang dibdib. Ang natitirang pag-asa niya na baka isang araw ay mahalin din siya ni Lance. Tuluyan ang naglaho. Hindi niya iyon tinanggap dahil sawa na siya masaktan. Kung mananatili siya, baka may panganak ang kanyang anak sa mundong puro galit at paghamak. Hindi niya kayang hayaang danasin iyon ng kanyang anak. Kinabukasan, habang nasa opisina, tahimik siya nag-type ng resignation letter. Maiksi lang. I hereby tender my resignation, effective immediately. Thank you for the opportunity. Hana Ramirez Madrigal. Pinrint niya iyon sa printer. Sa may dulo ng department nila. Palihim na nagdasal na sana. Walang makakita. Pagbalik niya sa mesa, nag-ipon siya ng konting personal na gamit sa isang maliit na eco bag. Ilang photo frame ng pamilya niya sa probinsya. At ang ultrasound photo ng kanyang anak. Bago siya lumabas, tinignan niya ang kabuuan ng accounting floor. Dito siya tumawa. Dito siya kinilig. Dito siya natutong mangarap. Paalam, mahina na yung bulong. Parang para sa lahat ng alaala. Huli niyang pinuntahan ng opisina ni Lance. Walang appointment. Basta na lang siya kumatok at pumasok. Naabutan niya si Lance na abala sa laptop niya. Pati si Alyssa naroon sa maliit na sofa. Nagbabasa ng magazine. Tumingin si Lance. Nagtaas ang kilay. Ano na naman yan, Hana? Nilapag niya ang sobre sa mesa. Ito ang resignation letter ko. Hindi ko na po kaya magpanggap pa. Hindi man lang nagulat si Lance. Kinuha nito ang sobre. Binuksan. Binasa maikling liham. Fine. Kung yan ang gusto mo. Pero wag mong iisipin na madadala mo ang anak ko kung saan-saan. Hindi ko hahayaang lumaking walang Madrigal ang apelyido niya. Mahinang humiti sa Hana. Pero may bakas sa matigas sa tapang ang kanyang mata ngayon. Hindi ko naman ipagkakait ang apelyido mo. Pero hahayaan mo akong lumayo. Gusto ko lumaki ang anak natin. Na hindi nasasaksihan kung paano mo ako tinatrato. Gusto ko mas mabuti ang kanyang mundo. Bahala ka. Malamig na sabi ni Lance. Pero baka magkakamaling takasan ako. Hahanapin kita kung kailangan. Walang lingon-likod. Lumabas siya ng opisina sa buhay ni Lance sa buong Madrigal Holdings. Sa labi, huminga siya ng malalim. Inalapat ang kamay sa kanyang tiyan. Malaya na tayo, anak. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko para sa atin. Pero maniniwala ako mas mabuti ito kaysa manatili sa isang lugar na walang pagmamahal. Ilang araw ang lumipas. Bumalik siya ng probinsya nila. Masariwa ang hangin doon. Wala mang marangyang bahay. May bakas naman ang katahimikan. Tinanggap siya ng kanyang nanay at mga kapatid ng buong yakap. Kahit nagulat sila, nabuntis siya. Sa gabi, nakahiga siya sa isang simpleng kama. Hinahaplos ng kanyang tiyan. Nakangiti, kahit may luha. Magiging masaya tayo, anak. Masaya at malaya. Samantala, naiwan sila sa kanyang penthouse sa Manila. Sinubukan tawagan si Alyssa, pero hindi niya sinagot. Tumayo siya sa veranda, nakatanaw sa mga city lights, at unang beses, marahil sa kanyang buong buhay, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na puwang sa kanyang puso. Bakit parang hindi buo ang kanyang gabi? Bakit parang may mali?
Hindi niya alam, o baka ayaw man niyang aminin, na ang puwang na iyon ay ang iniwan ni Hana. Ang babaeng buong akala niya ay madali lang kalimutan. Lumipas ang mga buwan mula nang umalis si Hana. Balik sa dating buhay si Lance. Meetings, contracts, expansion projects, gala nights. Palaging nakasuot ang mamahaling suit. Palaging maayos. Palaging seryoso. Pero kung dati abala siya, dahil iyon ang kanyang gusto, ngayon, parang pinipilit niya lang ang kanyang sarili. Tahimik siyang nakaupo sa isang leather chair, nakatanong sa skyline ng Maynila. Mula sa floor-to-ceiling glass window ng opisina, nadala sa iyang isang maliit envelope. Report mula sa private investigator na lihim niyang inutusan. Pinubuksan niya ito at binasa ang summary. Subject: Hana Ramirez Madrigal. Location: San Isidro, Laguna. Living with mother and 2 younger siblings. Currently 7 months pregnant. No known employment. Humigpit ang hawak niya sa papel. Biglang bumalik sa isipan niya ang imahe ni Hana. Kung paano ito palagi nagpipigil ang ngiti sa opisina. Kung paano ito halos magmukhang tanga kapag nahihiya. Kung paano itong tahimik na umiiyak habang hinahaplos ang tiyan. Noon, ang tingin niya kay Hana ay isang abala, isang responsibilidad na ayaw niyang tanggapin. Pero ngayon, wala na ito. Bakit parang may kulang? Bakit parang may humihigop sa kanya papunta rito muli? Gabi na. Bumalik siya sa penthouse unit niya. Binuksan ang bar cabinet. Nagbuhos ng whiskey. Umupo sa couch at tinitigan ang baso. Habang umiikot ang amber liquid. Hindi na bumabalik si Eliza. Matagal ang lumipad ulit papuntang Europa para sa bagong fashion contract. Parang bigla niyang naisip na kung sakaling bumalik ito, baka wala rin siyang gana. Ano ba? Mahina na yung mura. Bakit ikaw pa, Hana? Nakatulog siya sa sofa, masuot pa ang necktie. Basag ang buong anyo. Sa kanyang panaginip, naroon si Hana. Nakangiti, may hawak na sanggol. Tinatawag siya nito. Pero bawat abot niya, lumalayo ito. Pumunta siya sa board meeting. Nag-report ang forecast numbers. Lahat ay bilib pa rin sa kanya. Si Lance Madrigal, ang malupit, pero henyo. Walang bakas ng kahinaan. Pero pagbalik sa kanyang opisina, hindi rin mapigilong kumuha ng cellphone. Tumawag siya sa private investigator. Padalhan mo ko ng updated photos sila at ipaalam mo sa akin kung may problema. Kahit anong problema. Noted po, sir. Ibinaba niya ang cellphone. Tapos hinawakan ang sentido niya. Anong ginagawa mo, Lance? Para kang tanga. Samantalang sa Laguna, sa isang simpleng bahay sa San Isidro, kasi nagluluto si Hana ng tinola para sa kanyang ina at mga kapatid. Mataba siya, malaki na kanyang tiyan. 7 buwan ang lumalaki ang buhay sa loob niya. Kahit hindi marangya ang paligid, mas magaan sa puso niya ang bawat araw. Hana, pahinga ka naman, sabi ng kanyang nanay Elena. Okay lang po, Nay. Gusto ko po ang ginagawa ko. Hindi po mabigat, promise. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Kumakain ka na naman dyan, ha? Gutom ka talaga. Tuwang-tuwa siya habang kinakausap ang sanggol. Hindi niya alam malayo roon. May isang lalaki ring hindi mapakali. Kakaisip ko kumusta na ba sila. Isang gabi na sa veranda si Lance ng kanyang kondo. Nakatingala sa city lights. Malamig ang simoy ng hangin. Pero mainit ang kanyang dibdib. Parang may nakaukit na hindi niya matanggal. Biglang pumasok sa isipan niya ang mga pagkakataon na binaliwala niya si Hana. Ang mga titig nito na puno ng pag-asa na baka mapansin siya. Ang maingat itong pagkilos kapag magkasama sila na parabang natatakot siya makasakit. Ang mga gabi sa mansyon kung saan tahimik lamang ito nakatalikod sa kanya. Hindi nanghihingi ng kahit ano. Ang huling pagkakataon na nagsalita ito na puno ng dignidad habang sinasabi, hindi ko na kaya magpanggap pa. Biglang lumalim ang hininga niya. Parang siyang binagsakan ng mabigat na bakal sa dibdib. Bakit ngayon ko lamang na-realize? Ikaw ang tahanan.
Hindi siya sigurado kung iyon nga ba. Pero sa katahimikan ng gabi, iisa lang ang gusto niyang puntahan. Kinabukasan, nagpatakbo agad siya ng sasakyan, palabas sa Maynila. Hindi na siya nagdala pa ng kahit anong bodyguard o driver. Siya mismo ang nagmaneho papuntang Laguna. Dala lamang isang leather bag at ang matinding kaba sa dibdib. Hapon na makarating siya sa isang simpleng bahay. May mga tanim ng santan at gumamelan sa harap. May lumang bakod na kahoy. Huminto siya at ilang beses na nag-attempt bumaba pero bumabalik sa loob ng kanyang kotse. Hanggang sa makita niya sa maliit na bintana si Hana, naka-house dress, nakangiti, habang may kausap na matanda. Marahil ang nanay nito. Kita niya ang payapang mundo na hindi niya kabahagi. Hindi niya namalayan. May butol ang luha na bumagsak mula sa kanyang mata. Bumaba siya ng dahan-dahan naglakad, papuntang gate. Huminga ng malalim, hinawakan ng matanda ang kahoy. Hana, mahina niyang tawag. Parang hindi siya ang CEO. Parang isa lamang siyang lalaking kinakabahan. Na baka tuluyan siyang hindi patulan. Tahimik ang hapon sa San Isidro. Naririnig lamang ang huni ng mga ibon at ang paminsan-minsang lagaslas sa mga dahon kapag may dumarating na simoy. Si Hana ay nasa veranda, nagpapahinga. Iniikot-ikot ang tasa ng salabat habang hinihimas ang tiyan. Anak, bulong niya sa kanyang tiyan. Konti na lang, makikita na kita. Sa labas, nakatayo si Lance. Nag-aatubili sa harap ng gate, nagawa sa lumang kahoy. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Pinilit pakalmahin ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi siya sanay na siya ang lumalapit, lalo na wala siyang hawak na kontrol. Pumasok siya sa maliit na bakuran. Umakyat siya sa apat na baitang ng hagdang kahoy. Pagkarating sa itaas, doon siya huminto. Nakita siya ni Hana. Nagulat ito, natigilan, para bang sinampal ng nakaraan. Ang mga mata niya ay lumaki at halos bumitiw ang tasa ng salabat sa kamay. Lance, mahinang sabi. Kita ang pagkabahala at takot, pero sabay din ang may lungkot na hindi maitago. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Lance. Hindi na iyon ang matigas, malamig na CEO, kundi isang lalaki na parang hindi alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung dapat pa kitang papasukin, Lance. Mahinang sabi ni Hana, pero nag-iba ang tono. Hindi na siya mahina. May padar nang naitayo. Hindi ko balak guluhin ka. Gusto ko lang makita ka. Makita kayo, sabi niya at napatitig sa tiyan ni Hana. Pinaupo siya ni Hana. Hindi niya alam kung bakit. Marahil, dahil kahit papaano, ay may malasakit pa rin siya rito. O baka dahil alam niya, may karapatan pa rin si Lance bilang ama ng bata. Tahimik muna sila. Si Lance ay parang nahihirapang magsalita. Hinaplos ang kanyang batok na parang nahihilo. Hindi ko akalain ganito pala kahirap. Bulong ni Lance. Ano? Mahina, pero matalim, na tanong ni Hana. Ang wala ka. Akala ko nung unang umalis ka, mas madali. Akala ko, mapapanatag na ako na wala ka na. Natapos na yung gulong mong dinala. Pero, tinignan niya si Hana ng diretso. Araw-araw ko tang iniisip. Tapos, ngayon ko lamang naintindihan kung bakit. Dahil, mahal na pala kita. Hindi nakasagot si Hana kaagad. Tumuro lang ang kanyang luha, pero mabilis niyang pinunasan iyon. Huwag mong gawing madali, Lance. Hindi ako tanga para magpatangay ulit. Ni porket sinabi mong mahal mo ako, mawawala lahat ng sakit. Alam ko, kaya nga ako nandito. Kasi gusto kong ayusin. Gusto kong makita kung paano kita susuyuin kahit araw-araw. Hindi ko na kaya na wala kayo ng anak ko. Matagal mo akong pinagsalitaan ng masakit, Lance. Pinaniwala mo akong wala akong halaga, na ginagamit ko lang anak natin para itali ka. Tapos ngayon, bigla mo akong hahabulin. Anong gusto mong gawin ko? Tumalon sa tawa? Nanginginig ang boses ni Hana. Hindi.
Hindi ko inaasahan na tatanggapin mo akong kaagad. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon. Please. Hinawakan niya ang kamay ni Hana. Nagulat ito, pero hindi niya binawi. Marahil, dahil pagod na rin siyang labanan ang sariling puso. Nagkamali ako. Hindi ko man mabubura yung mga nasabi at nagawa ko. Pero pwede ko ipakita sa'yo araw-araw kung gaano ako nagsisisi, kung gaano kitang kamahal. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Tahimik lang si Hana. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ramdam ang init ang palad ni Lance. Hindi ko alam kung kaya kong muling magtiwala, Lance. Pero para sa anak natin, baka maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Hindi bilang asawa ka agad, kundi bilang ama muna. At kung sakaling makita kong totoo ka na, baka doon pa lang. Napaluha si Lance. Di siya umiiyak na malakas. Tahimik lang. Pero damang-dama ni Hana kung gaano ito wasak. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni Hana. Sabay dahan-dahang lumuhod sa harapan nito. Hana, hayaan mo akong mahalin ka ng tama. Hayaan mo patunayan ko, kahit mabagal, kahit mahirap. Habang dumidilim ang langit, at dahan-dahang sinisinagan sila ng huling liwanag ng araw, parang iyon ang simbolo ng bagong simula. Hindi pa ito pag-ibig na buo ulit, pero ito ang umpisa ng paghilom ng lahat ng sugat. Ilang araw na ang lumipas, mula nang muling humarap si Lance kay Hana. Hindi siya bumalik kaagad sa Maynila, bagkos ay nag-check-in siya sa isang maliit na transient inn, malapit sa plaza ng bayan. Araw-araw, nag-aabang siya kung kailan siya papayagan ni Hana na dumalaw. Di siya makalapit basta-basta. Alam niyang kailangan niyang igalang ang hangganan na tinakda ni Hana para sa kanya. Isang umaga, bumisita siya dalang sa maliit na supot ng groceries, mga gatas para sa buntis, prutas, vitamins. Kinakatok niya ang pintuan ng ilang beses bago bumukas. Si Hanang sumilip. Nakasuot ito ng isang simpleng duster. May tali ang buhok. Napakaganda pa rin. Mas gumaganda nga yata habang nagbubuntis. Pero malamig pa rin ang tingin nito sa kanya. Ano yan? Para sa inyo. Para sa baby. Mahinahon niyang sabi. Alam kong kaya mo naman, pero gusto ko may magawa para sa inyo. Hindi ka agad kinuha ni Hana mga bitbitiya, pero lumabas ang kanyang nanay Elena, ang ina ni Hana. Aba, ikaw pala ang asawa ng anak ko. Halika na, ipasok mo na yan, at sayang din. Napilitan si Hana na pabayaan siya makapasok. Wala siyang reklamo. Alam niyang maliit pa lang ito, pero para kay Lance, ito ay malaking hakbang. Ang makapasok sa buhay nila ng hindi tinataboy.